Yorubu sa'yo. Okay guys, sagutan natin yung yung binigay na assignment sa inyo ni Sir Mark. So explain ko. Kasi bida-bida ako eh. Nagre-review ako for topic exam dito sa Korea. Okay, para ma-review rin ako. Okay, so from number 1 to 3. So iriso sambon. So instruction niya is muse tean neyong imnika. Okay, so kung iisa-isahin natin yung word do sa instruction, ang meaning ng muot ay what. So kapag nakita nyo yung yung muot sa instruction, ibig sabihin yung specific na what, yung sagot yung hinanap, specific na sagot ang hinahanap kapag muot. Okay, so yung so hindi naman siya medyo maraming meaning yung hindi lang siya for place, hindi lang siya pang place particle. So pwede rin siya sa sa mga questions form like muot. Okay, so tehan meaning niya is about. Then neyong, so ang neyong ang meaning niya ay detail or content. So then imnika, so nasa question form. Okay, so muse tehan neyong imnika. So ang pinaka niya, pinaka literal English translation niya is what is that detail about. So parang ano yung napapaloob sa content, ganon. So pogiwa kachi almajon kosul kurusipsyo. So pogiwa kachi, pogi means example, then wakachi meaning niya is together with. Okay, so yung kachi together, then almajon kosul or almajon kot. So kung yung yung unkot, siya, noun modifier. So nasa itong itong grammar na to medyo nasa intermediate na na siya na lesson. So almajon, pag nakita nyo almajon, ibig sabihin correct, yung tamang sagot ang hinahanap. Then kurusipsyo, from kuruda, meaning niya is to choose. Then shipsyo, please. So hindi siya yung meaning na please na parang nagmamakaawa. So ang ibig sabihin ng shipsyo nasa siya, honorific form. So yung shipsyo makikita nyo siya lagi sa sa mga ganto, sa mga question, sa mga instruction. So hindi, kapag yung shipsyo hindi siya masyadong ginagamit sa spoken, sa salita. So may ginagamit lagi siya sa sa written, sa mga journal yan. So ang pinaka pinaka meaning ng ng instruction is please choose the correct answer like the example below. So ito yung yung example, pogi. So onrun waryoil imnida, neirun waryoil imnida. Okay, so kung mapapansin nyo, sabi rito onrun ibig sabihin today, onul today, then so topic, subject marker na then waryoil imnida. So waryoil meaning is Monday. Then neirun tomorrow, waryoil imnida. So bukas daw ay Tuesday. So ang pinag-uusapan dito, ang pinaka-specific na pinag-uusapan dito is days of the week. So makikita nyo naman sa sa sentence, sa passage, yung waryoil at saka wayoil. So meaning ang pinag-uusapan dyan is days of the week, yung yoil. So number 1 is nalja, ibig sabihin date. So wala naman kayo napansin na na date, or halimbawa September 12, ganun, September 13. So ibig sabihin mali na siya. Then yuil meaning is rest day. So parang ang yuil dito parang tuwing Sunday, parang ganun, o kaya holidays, ganun. Then yoil meaning niya ayan na, days of the week. Then jangso is place. So jangso, wala naman kayo nakitang place do sa passage. So meaning ang pinag-uusapan dito sa example is yoil, days of the week. Okay, so number 1, ilbon. Sagwaga mashisumnida. Pananado mashisumnida. Okay, so number 1, sabi rito sagwa. So fruits na yung rito pinag-uusapan, kasi sagwa is apple. Then mashisumnida, sabihin delicious. So sagwa ga. So nakita nyo yung topic marker na ka. So ang lagi niyang kasunod dyan is
adjective. So mashita, ibig sabihin ng mashita is to be delicious. So nasa ano siya, present tense form, mashisumnida. Then banana, ibig sabihin banana. Then to, kung makikita nyo yung ano, yung to after a noun, ibig sabihin ano siya, also. So ibig sabihin dito, kung yung sagwa ay masarap, yung banana rin ay masarap. Okay? So meron na kayong ano, meron na kayong clue kung ano yung pinag-uusapan. So ang pinag-uusapan dito ay about fruits. Okay, so nalsi, ibig sabihin is ano ba yung nalsi? Nalsiga topsumnida. Ibig sabihin weather. Okay, so nalsi is weather. Kwail, fruits. So number 2 is the correct answer, kwail, fruits. Chigop, occupation. So wala naman kayo nakitang ano, profession sa passage. Then nai, age. So number 2 is the correct answer. So ibon, kagie kamnida, mocharul samnida. So dapat samnida. Okay, so kage ibig sabihin store. So ayan yung common word for store, kage. Then ito na yung place particle. So then kamnida ibig sabihin is ang base form ng kamnida is kada. Ibig sabihin is to go. So I go to store. Then moja rule samnida. Sabihin ng moja ay hat. Sombrero. Then samnida. Ibig sabihin ng samnida I buy. So ang base form niya or dictionary form niya is sada, to buy. Okay, so meaning niya is I buy bumili ako ng sombrero. Okay, so number 1 is shopping. So shopping. Number 2 is kongbu, study. So kongbu na study meaning, so wala, parang hindi na siya connected dun sa sa passage. Then irum, name. So wala namang nabanggit na pangalan. So meaning mali na rin number 3. Umshik, so food. So ang sagot is number 1, shopping. So dahil pumunta siya sa sa store, malamang nagsha-shopping siya, bumili siya ng sombrero. Number 3, chi warenun suobi opsumnida, hakyoe ankamnida. Okay, so chirol meaning July. So month of July. Then suobi opsumnida, sabihin ng suop ay lesson or class. Then opsumnida meaning doesn't exist. So opsumnida, so opta, ibig sabihin hindi siya nag-e-exist or nothing. So ibig sabihin ng chiwarinun suobi opsumnida, ibig sabihin there is no class ng July, month of July. Then hakyoe and kamnida. So hakyo meaning is school. Then so negation, negative, sabihin not. Then kamnida, sabihin kada. So base form niya is kada, to go. So hindi ako pumunta sa school. So meaning nito, kasi syempre ang summer dito sa Korea is month of July to August. So ayan yung summer vacation dito. So ang niyan, ang tamang sagot diyan is panghak. So number 2 the correct answer. So number 1 is schedule, season. So merong 4 season dito sa sa Korea. Ang autumn, fall, winter at summer. So ngayon ang rito, ang season ngayon dito ay palipat na ng autumn, pataglagas na. Okay, number 3 is yoheng, so travel. Then 4 is wichi, location. So number 2 is the correct answer. So 4 to 9. So saboneso, kubon, kachi. So pogiwa kachi, then blank, turugal malo, kajang almajon kosul korosipsyo. Okay, so pogiwa kachi, so together with example or like an example, so blank. So hanapin natin yung blank. So fill in the blank to. So turugal ibig sabihin to enter. Mal ibig sabihin word. So enter niyo yung hanapin niyo yung tamang word dun sa mag-fit sa sa blank. Then kajang almajon, ibig sabihin ng kajang is most or best, yung pinaka.
almajon kot, ibig sabihin correct. So yung pinakatamang sagot na word ang hahanapin nyo or pipiliin nyo dito sa 4 to 9. Okay, so tulad ng example, pogi, piga omnida. So ang ano niya, base form niya or standard form niya is piga oda. So to rain, so ulan. Then blank ul sumnida. Okay, so ang ano rito, ang technique dito sa paghanap ng fill in the blank. So kasi ang hanapin nyo rito dapat related dun sa ano, sa adjective form, sa adjective or sa ano, sa verb. So dito tayo sa ano, sa sumnida. So ano ba yung sumnida? So ang basic form niya or standard form niya is suda. Ibig sabihin pwede siyang to write, to use, to be bitter. So ang daming ano niya, ang daming niyang English translation. So kung hindi nyo alam kung paano gamitin or medyo maano yung vocabs nyo, medyo konti pa, so kailangan aralin nyo, magkabisado kayo ng maraming vocabs. So sumnida, ibig sabihin niya is to use. So ano yung gagamitin niya? Siyempre dahil umuulan, piga umnida, so hanapin natin yung fit or tamang sagot na word para makumpleto yung sentence. So angyong meaning is eyeglasses. So hindi mo pwedeng gamitin yung eyeglasses sa pag umuulan. So hindi siya nakakatulong, di ba? So yangmal, ibig sabihin socks. So medyas. So mali rin. Usan, umbrella. So ito na yung tamang sagot. So usanul sumnida. So I use an umbrella kasi umuulan. Then chigap, wallet. So wala siyang relate sa sa passage. Okay, so the correct answer is number 3, usan. So umbrella. Okay, so number 4, yongwarul blank. Chongmal chemi sumnida. Okay, so chongmal chemi sumnida. So chongmal ibig sabihin really. Okay, so then chemi sumnida from standard form niya or base form niya is jemi itta. Ibig sabihin to have interesting or fun. So ibig sabihin sobrang chongmal chemi sumnida. So sobrang nag-enjoy siya. So yongwa meaning is movie. So hanapin niyo yung tamang action verb sa sa movie. Ano ba yung ginagawa niyo? Syempre 'di ba nanonood. So pinapanood niyo yung movie. So meaning hanapin niyo yung verb naman dito. Okay, so number 1 is pomnida. So is basic form ng pomnida is poda, to watch. So or to look. So ibig sabihin ito na yung tamang sagot, yung warol pomnida. Okay, so number 2, jamnida. So chada ibig sabihin to sleep. Ponemnida, to spend or to send. Yun yung meaning niya. Mashimnida, ibig sabihin to drink. So number 1 is the correct answer. So number 5, hanguk kasurul chowahamnida. So hanguk kasu. So ang hanguk is Korea, then kasu is singer. So ibig sabihin nito is Korean singer, chowahamnida. So chowahada, so adjective ibig sabihin ng chowahada is to like. So ibig sabihin dito ay I like Korean singer. So meil hanguk, so meil everyday hanguk blank ul tatsumnida. So ibig sabihin ng meil hanguk everyday Korean blank tutsumnida. So tutsumnida from the base form niya is tutta, meaning to listen. So I listen Korean blank everyday. So ano yung tamang word sa blank? So number 1 is pyeonji. Ibig sabihin ng pyeonji is letter. So ang tamang verb para sa pyeonji letter is suda. So pwede siyang I write a letter. So pwede rin naman pyeonji rule ponemnida. So I send a letter. Okay, so dahil ang verb na nakikita nyo sa passage sa sentence is tutsumnida, so hindi siya fit sa hindi fit yung pyeonji do sa sa verb. So number 1 is wrong. Number 2 is nore. So ibig sabihin is song or music. So meil hanguk nore rule tutsumnida. So every day I listen a Korean song.
So number 2 is correct. Chonwa meaning is phone, cellphone. Shige is clock. So wala siyang relate sa passage. So number 2 is the correct answer. 6. Chonun 선생님입니다. 학교에서 학생들을 blank. Okay, so chonun 선생님입니다. So ibig sabihin dito I am a teacher. Okay, so minsan sa sa mga intermediate na na exam, so pa-advance, kapag sinabing chonun 선생님입니다 tapos 학교에서 학생들은 ang tama na rito is 가르칩니다. Minsan ang nasa choices is yung occupation, yung chigup. Pero dahil dito nasa basic question lang. So chonun 선생님입니다. Sabihin I am a teacher. 학교에서 학생들을. So hinahanap lang dito yung tamang action na ginagawa ng isang teacher. So ano ba yung ginagawa ng isang teacher? Siyempre nagtuturo. So number 1, 읽습니다. To read. So I read. So hindi siya relate to sa sa passage or sa sentence. So wrong na. 읽습니다, ang basic form niya or standard form niya sa verb is ipta. Ibig sabihin to were. So mali. 가르칩니다. So ito yung tamang sagot. Number 3. 물어봅니다. Ibig sabihin ask or I tried to ask. So 물어보다. So number 3 is the correct answer. Number 7, 저는 요즘, okay, blank, 시간이 없습니다. Okay, so 저는 ay, then 요즘 ibig sabihin these days or recently. Okay, next is 시간이 없습니다. So I have no time. So 시간 meaning time. Then 없습니다, so hindi siya nag-exist or not. So 시간이 없습니다, parang wala akong oras. Ganon. So 저는 요즘 blank. So 작습니다, ibig sabihin ng 작습니다, 바쁩니다, 무겁습니다, 조용합니다. Okay, so the correct answer is 바쁩니다. So 저는 요즘 바쁩니다. ibig sabihin I am busy this day, so I don't have a time. Okay, so yung 작습니다, 무겁습니다, 조용합니다, so hindi siya related. So kunin niyo na lang yung mga meaning ng 작습니다. 무겁습니다 is to be heavy. So heavy. 조용합니다, nakalimutan ko na yung mga niya meaning. Okay, so number 8. Basta ang sagot sa number 7 is number 2. 바쁩니다. 바쁘다, to be busy. So busy ako these days kaya wala akong time. So number 7, yun yung pinaka gustong sabihin sa passage or sa sentence. So number 8, 저는 김인수 씨를 모릅니다. 내일 blank 만납니다. So 저는 김인수 씨를 모릅니다. So 모르다, to not know. So 저는 김인수를 모릅니다. 내일 blank 만납니다. So number 1, ang choices is 처음, so for the first time. 보통, usually. 제일, so most. 항상, always. So 내일 blank 만납니다. So tomorrow 만납니다. To meet, 만나다. So number 8, so medyo So 내일 처음 만납니다. So tomorrow for the first time magmi-meet kami. So 저는 김인수를 모릅니다. So 저는 김인수를 모릅니다. So 저는 김인수 씨를 모릅니다. So I don't know Kim-Min-Soo. So hindi niya kilala si Kim-Min-Soo. Hindi ko kilala si Kim-Min-Soo. So neil 만납니다. So number 1 is the correct answer. 처음. So for the first time tomorrow magmi-meet kami ni Kim-Min-Soo. So number 1 is the correct answer. So potong, usually.
So dahil nga hindi pa niya kilala si Kim In-soo, so hindi pa sila magkakilala. So Potong is usually, so parang hindi siya related sa, or hindi siya fit do sa sa sentence. Chaeil most, so Hangsang always, so hindi rin siya hindi siya related kasi kapag sinabing Hangsang always, so palagi, bukas palagi kami nagmi-meet ni Kim In-soo. So number 1 is the correct answer, Choum. So pag sinabing Choum, for the first time or first. So number 9, Chonun 불편이 없습니다. 연필 blank 있습니다. So Chonun pulpen, sabihin is ballpen or pen. Ballpen 없습니다. So I don't have a ballpen. So wala akong ballpen. Then 연필 blank 있습니다. So 있습니다, opta at saka itta, so magkasalungat. So ano yung tamang word dito after ng 연필? Okay, so number 1 is ul. So ito yung magandang pinakamagandang tanong, yung number 9. Kasi paano nyo gagamitin yung mga particles. Okay, so ul is a object particle. So 연필, so noun siya, object siya. Pero ang rito, ang last word kasi 있습니다, ibig sabihin exist. So hindi mo pwedeng gamitin yung ul, subject, yung object particle kapag ang kasunod niya is 있습니다. Kasi ang madalas na makikita nyo or may encounter nyo, ang ul, so ginagamit yung ul, object particle, dapat ang kasunod nun is verb. So kaya ul, X na siya, so hindi siya fit do sa blank. So 연필을 있습니다. So number 1 is wrong. Man, meaning niya is only. So kapag sinabi mong 연필만 있습니다, so I only have a 연필, ibig sabihin meron lang akong lapis, ganun. So 저는 볼펜이 없습니다, wala akong ballpen, ang meron lang ako ay lapis. So number 2 is the correct answer, man. To, ibig sabihin ng to is also. So kapag nasa intermediate na kayo, marami pang meron pang paggamit yung to, hindi lang siya also. So lalo na kapag nasa verb na siya, na nakikita nyo. Okay, so wrong na rin yung yung number 3, yung to. Number 4 is lo. So ang lo or uro, ginagamit siya, pwede siya sa direction or sa sa gamit din. Halimbawa, I slice a cake by a knife. So parang siya, hindi lang siya sa transportation yung makikita, sa mga rin siya, sa mga instrument or sa mga gamit na pwedeng makatulong. So yun lang. Kapag may tanong pa kayo, pagtanong lang kayo sa akin kasi nagre-review din ako for topic. So goodbye, mag-aral kayo mabuti.